ko pa si Atty. Libayan saka si ano at basically ang sinasabi rito ni Atty. Libayan is tama naman. Kailangan kasi yung sundin natin ang batas. Kung kahit na gusto mong tumulong, dapat na ito'y na ang pagtulong natin is naayon pa rin sa batas. Hindi naman po pwede. Hindi naman po pwede dahil tumutulong ka ay may nilalabag kang batas. Hindi yan po pwede. Yan ay isang kumbaga yan ay dapat nating pakakatandaan na kung tayo man ay gumagawa ng mabuti, sana naman ay tayo ay hindi nakakagawa ng masama along the way na tayo ay gumagawa ng kabutihan, which is itong ang FFC ayan sinasabi nila sila ay tumutulong. Sabihin na natin tumutulong at huwag na natin pag-usapan kung kung lahat ba ay tinulong nila o hindi kasi different story yan eh. Ang problema kasi dito, tumutulong nga sila sa pamamagitan ng paghingi ng donasyon. No? Na which is, wala nga silang permit. So, yan ay nasasakop ng ating batas. Kailangan mo mag-secure ng permit para ikaw ay makagawa ng isang bagay na katulad nga niyang paghingi ng donasyon at magtayo ka ng isang grupo na kuno ay tutulong at pamimigay sa mahirap. Maganda yung layunin yan. Pero, ang sinasabi kasi natin dito, bilang isang sibilisadong bansa, tayo ay may batas, may panuntunan. Hindi naman tayo yung bansa na walang batas na pinaiiral. So, kailangan talaga natin sumunod. Hindi ng punto ko dito, excuse me napanood ko ito naman kaibigan natin kahit na nasa kabilang wala namang problema si Taong Gala. Parang siyempre nasaktan siya kasi sinasabi raw nito si Atty. Libayan. Parang yung mga vlogger na nag-humanitarian ay kailangan, parang ang dating mali yung ginagailangan nila sumunod sa batas. Ang sinasabi naman dito ni Taong Gala, sa pagkakaintindi ko, ewan ko kung mali na yung pagkakaintindi ko, Mr. Taong Gala, nang ini-insist mo ay may batas ang Diyos. At ang sabi ng Diyos, pakainin ang nagugutom, which is tama naman. Damitan ng walang damit, which is tama naman. Oh. Yan naman siguro, kaya mo sinabi, nakita mo sa Biblia. Kaya lang, Mr. Taong Gala, kung ganyan ang magiging katwiran natin at hindi na natin susundin kung basta pag nakakita ka ng nagugutom, ay tama, pakainin mo. Pero dapat sana yung pinanggalingan ng pagkain na pinambili natin ay kung inaakala natin na ito'y mali ang pinanggalingan, hindi rin matutuwa ang Diyos dyan. Kasi, hindi naman po pwede na magnanakaw ka tapos papakain mo sa kapwa-tao mo, parang hindi yata maganda yon. At saka tinatanong niya, alin daw ba ang susundin natin? Batas ng Diyos o batas ng tao? Kailangan natin sundin ng Diyos, Mr. Taong Gala. Kaya nga meron tayong batas Dahil yung batas na yan, kung titingnan mo yung Biblia, ay Diyos din ang may gawa niyan. Tanong mo sa akin kung bakit. Kung ako hindi magaling, hindi ako palabasan ng Biblia. No? Unang-una, ang sabi ni Kristo, nakakita siya ng isang coins na nakalagay doon ay pangalan ni Caesar. Itinanong niya, kaninong pangalan ito? Kay Caesar. Ang sabi niya, ibigay ang kay Caesar. Ang kay Caesar ay kay Caesar. Ibig sabihin, hindi siya nakikialam doon sa gobyerno. Pangalawa, meron sinasabi sa Biblia na tayo ay magpasakop sa mga bansa-bansa. Kumbaga, magpasakop tayo sa gobyerno. Yun ang tinatawag nung araw na bansa is hindi ng gobyerno ngayon kung saan ka nandun. So mismo ang Diyos sa Mr. Taong Gala ay inuutusan tayo na tayo ay sumunod sa ating bansa. Igalang natin ang ating bansa, magpasakop tayo. So, ibig sabihin, kung tayo magpapasakop sa ating, kung ang utos ng Diyos ay magpasakop tayo sa ating mga bansa,
Tama siguro yung si Atty. Libayan na hindi naman dahil namimigay ka at humanitarian at humanity ay may lalabagin kang batas, ay itutuloy mo pa rin. Ang ala naman, hindi naman namin tinututulan. Ako, literal na hindi ko tinutulungan at tinututulan. Yung pagtulong sa kapwa, ang tinututulan ko dito, yung pinanggagalingan at yung mga nagbibigay, kumbaga yung channel ng pera is illegal eh. So kasi ang nangyayari dito, Mr. Taong Galano, magkaibigan kami yan eh, alam mo naman ako eh. Alam mo, Mr. Taong Gala, hindi po pwede na gagawa ka ng kabutihan pero may nalalabag kang mali. Hindi po pwede sa ating civilization ngayon yung ganon. Na dahil ikaw ay nagpapakain ka lang ng mahirap, pwede mo nang labagin yung ibang batas. Hindi po yata maganda yon. At nakalagay din naman sa Biblia na tayo ay magpasakop sa ating kanya-kanyang bansa. Yung ibig sabihin nun, kung tayo magpapasakop sa ating bansa, susundin natin lahat ang batas kung saan tayong bansa ay nandoon. Ang sinasabi ng ating bansa o ng ating gobyerno, kailangan bago kang humingi ng donasyon ay mayroon kang permit. Meron kang proper document para ikaw ay makapangolekta. Hindi mo naman po pwedeng isagot sa gobyerno. Dahil namimigay po ako ng bigas hindi ko na po kailangan niyang mag-secure ng documents para dito. Yun nga ang regulasyon ng bansa, yun nga ang batas eh. Utos nga ng Diyos, tayo ay magpasakop o sumunod sa bansa. Kaya nga nakita mo, hindi naman siya nakailam. Nung panahon ni Julius Caesar, nakita mo bang nakialam siya? Maski nga siya, hinatulan nun, di ba? Sino ba naghatol sa kanya ng... Sino ba ang naghatol kay Kristo? Hindi ba? Nung panahon ni Julius Caesar, ay siya hinatulang ipako sa krus. Maski na ang Diyos, Mr. Taong Gala, ay nagpasakop sa batas ng tao. Di ba mga tao, sila Poncio Pilato, sila Julius Caesar, sila yan ay mga tao. Kung gugustuhin ng Diyos na suwayin ang batas ng tao, ay kayang-kaya niyang gawin sapagkat siya isang Diyos. Kaya lang, ipinakikita kasi ng Diyos that time na kailangan tayong sumunod sa batas ng tao. Magpasakop tayo sa ating mga bansa. Napakagandang ehemplo ng Diyos. Kasi, kung ang pupuntuhin mo ay dahil nag-humanitarian ka at maraming nagugutom, totoo namang maraming nagugutom at totoo rin naman na napakaganda ng pagtulong sa mahirap. Kaya lang siyempre, ang punto ko dito, kailangan natin sundin ang batas ng Diyos at batas ng tao. Pakakatandaan mo, Mr. Taong Gala, lahat ng nangyayari dito sa mundo ay may kapahintulutan ng Diyos dyan. O kumbaga, yan ay alam ng Diyos at yan ay alam niya kung paano niya ihinto, kung paano niya parurur. Kaya nga tayo binigyan ng free will eh. Hindi tayo pipigilin ng Diyos kung anong gusto nating gawin. Pero pagdating ng araw, tayo ay tatanungin ng Diyos, ano ba ang ginawa mo nung ikaw ay nasa lupa? Pag sinabi mong ganito po ang ginawa ko, huhusgahan ka ng Diyos according to sa ginawa mo. Pasensya ka na pero hindi ako doon sa katwiran mo na humanitarian o humanity ay ang ibig sabihin nun ay pakainin at utos ng Diyos. Tama, utos talaga ng Diyos yun. Nasa Biblia. Kasi kung babasahin mo yung Biblia, Mr. Taong Gala, portion by portion, maliligaw ka dyan eh. Kasi kung minsan may nababasa ka na contradiction. Diba? Kasi sinasabi ka, ito na lang isang halimbawa. As yung binabanggit mo ay pakainin ng nagugutom, damitan ng walang damit. Yun ay utos ng Diyos. Pero meron din sinasabi ang Diyos na tayo ay magpasakop sa ating bansa, sa mga bansa na kung saan tayo nandoon. Nandoon yun sa Biblia. Hindi ko lang alam kung ano eksaktong
pero nandoon yun, inang ibig sabihin nun. At isang magandang halimbawa niyan, Mr. Taong Gala, na siya ay nagpasakop sa bansa o sa batas ng tao nung siya ay pumayag na ipako siya sa krus. Hindi ba siya ay hinatulan na ipako sa krus? Alam naman natin na si Kristo ay Diyos at makapangyarihan, may makapangyarihan. Nagmimilagro nga siya, di ba? Kung hindi niya sinusunod ang batas ng tao that time, hindi siya papayag na siya mapako sa krus. So bilang respeto at para siya ay pagsumundan, kahit na mali o tama yung batas, ang pinakikita niya rito, iyon nga, buhay niya na nga naging kapalit ay sumunod siya sa batas ng tao. Hinatulan si nila Poncio Pilato, nila Julius Caesar, na siya ipako sa krus. Kaya siya napako. Ngayon, babalik tayo sa humanitarian mo. Hindi talaga po pwede na yung papakainin mo yung mga mahihirap, dadamitan mo yung mahihirap. Hindi ko sinabing ikaw ang gumagawa nito. Yung FFCI tinutukoy ko dito. Hindi naman po pwede yung ginagawa ng FFCI na dahil sila ay namimigay ng bigas, hindi na nila susundin yung batas ng tao. Utos nga ng Diyos yan Magpasakop tayo sa mga bansa, sa ating bansa. Ang ibig sabihin nun ay sumunod tayo sa batas ng tao. At siya nga mismo, si Jesucristo, ay sumunod sa batas ng tao. Kaya nga siya ipinako sa krus. So hindi po pwede yung gagawa ka ng mabuti, lalabagin mo yung batas ng tao dahil gusto mo sundin yung batas ng Diyos. Magbasa tayo ng Biblia. Yung lahat na hindi po pwede yung kung ano lang yung ginagawa natin. Yun lang ay i-apply natin sa Biblia. Siyempre, pag sinabi mong utos ng Diyos, pakainin ng nagugutom. Wala naman ang meron ba sinabi doon ng Diyos na kahit saan galing niya ipinakain mo, basta pakainin mo? Wala namang ganun di ba? Siyempre, yung ginagawa nating mabuti, dapat mabuti pa rin yung pinanggalingan. Kasi kung sasabihin lang natin na, utos ng Diyos yan, pakainin ng nagugutom, damitan ng... Hindi ganun kaliteral yan, Mr. Taong Gala. Sorry, siguro baka tama ka o mali ako, pero ako, opinion ko, hindi literal na ganun ang gagawin natin sa kapwa natin. Pwede natin pakainin yung nagugutom kung meron tayong kakayahan na hindi manggagaling sa masama, na against sa batas ng tao. Halimbawa, mayaman ako. Pwede kong gawin yun, literal na pakainin ko yung nagugutom, damit ko yung walang damit. Pero sa case ng FFCI, saan ba nanggagaling yung pera nila? Hindi ba nanghihingi sila ng donasyon? Anong ginagamit nilang pangalan, FFCI? Illegal nga yung FFCI sa batas ng tao. Ibig mo ba sabihin ay magagalit ang Diyos pagka pinigil mo yan huwag magbigay ng kasi pinapakain niya yung mahihirap? Mali yun. Hindi matutuwa ang Diyos doon. Mr. Taong Gala. Kailangan kung gagawa tayo ng kabutihan, wala tayong nalalabag na kasamaan. So, huwag natin gamitin dito yung verse ng Biblia na yung pupulutin lang natin yung kapiraso at yun ang itutok kung ano lang yung tatama doon sa ginagawa natin. Hindi po pwede gano'n sa Biblia. Malawak yung Biblia. Napakahirap pagtalunan ng Biblia, Mr. Taong Gala. Hindi basta basta hindi natin pwedeng pagtalunan yan. Kasi yung Biblia, kung interpret ko sa sarili ko, iyan ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. So, kung ikaw ay may pag-ibig sa sarili mo at ikaw ay hindi ka gagawa ng masama, ng labag. Labag sa batas ng tao at labag sa batas ng Diyos. Para lang sundin mo ang isang sinasabi sa Biblia na which is hindi naman yan ng literal na ipinagagawa ng Diyos. Sinasabihan lang tayo ng Diyos na pakainin natin
yung mga nagugutom, damitan natin yung mga walang damit. Hindi naman ibig sabihin kahit saan naman gagaling yung pakakain natin doon matutuwa ang Diyos. Paano naman kung galing sa pagnanakaw yung ipapakain mo sa mahihirap? Sa tingin mo, matutuwa sa iyo ang Diyos, Mr. Taong Gala. Dahil utos ng Diyos, pakainin mo. Hindi po pwede, Mr. Taong Gala, yung gano'n. Kailangan lahat ng gagawin natin na ayon sa batas ng Diyos at batas ng tao. Tama, mas mataas ang batas ng Diyos kung tutuusin natin kasi Diyos yan. Pero pagdating sa lupa, mataas ang batas ng tao. Ang sinusunod natin dito, yung batas ng tao. Kasi naman batas ng tao ay sumusunod dyan sa batas ng Diyos. Most of them ay sumusunod sa batas ng Diyos. Di ba? Ganun talaga, Mr. Taong Gala. Hindi po pwede yung lagi ka lang magbabase sa Biblia. Kasi kung magbabase ka sa Biblia, malilito ka . Katulad yan, sinasabi mo. Pakainin ng nagugutom dahil humanitarian anak ng tete nga mali nga yung pamamaraan ng FFCI Ikaw, hindi kita kino-question. Kino-question ko yung opinion mo kasi ang binabanggit mo, yung attorney. Ang sinasabi naman ni Attorney Libayan, dapat dumaan sila sa tamang proseso. Illegal nga sila Di ba? Hindi mo pwedeng ipakain sa kapwa-tao mo yung illegal. Gagalit sa'yo Diyos nun. Yun lang.